Pangsanlibutang ulat. Paglilingkod sa Diyos ng habang buhay. January 31, Fiji, Moape. Gumigising si Moape kasabay ng pagsikat ng araw. Kahit 77 years old na siya, pareho pa rin ang kanyang gawain tuwing umaga. Bumabangon bago magbukang liwayway, bumubulong ng panalangin, at dumidiretso sa kanyang mesa. Gusto kong ako ang unang dumarating sa trabaho, sabi niya na may ngiti. Karapat-dapat ang Diyos sa pinakamainam kong oras. Lumaki si Moape sa mabatong baybayin ng Ra, Fiji. Ang kanyang ama na isang pastor ng iglesia ang nagturo sa kanya kung paano mag-ayos ng lambat, magwalis ng sahig ng kapilya, at bumati sa bawat kapitbahay sa pangalan. Nakita ko kung paano maglingkod si tatay sa mga tao, paggunita ni Moape. Naisip ko, ganun ko gustong gugulin ang aking buhay. Nag-aral siya sa Fulton Adventist University College, isang campus sa gilid ng burol na nililiman ng mga punong frangipani. Nag-aral siya, nanalangin, at nagtulak ng mabibigat na rolyo sa print shop ng paaralan. Napuno man ng tinta ang kanyang mga daliri, napuno naman ng pag-asa ang kanyang puso. Isang Biyernes ay lumuhod siya sa tabi ng kahoy na pulpito ng iglesia sa Suva at nanalangin sa Diyos para sa isang katuwang sa paglilingkod. Lord, padalhan mo po ako ng isang babaeng nagmamahal sa iyo, bulong niya. Tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Pinagkasalan niya si Mere, isang mabait na proofreader, at magkasama nilang pinalaki ang kanilang 3 anak na babae. Nangako ang mag-asawa na susunod sila sa Diyos saan man niya sila dalhin. Ang una nilang assignment ay sa Trans-Pacific Publishing House sa Suva. Maagang nagkakarga ng papel si Moape, inaayos ang makina, at pinapanood ang mga aklat at babasahing pang-ebanghelyo na lumalabas ng maayos ang pagkakasalansan. Nang marinig ng manager na pangarap ni Moape ang maging pastor, umiling ito. Manatili ka sa printing shop, payo niya. Bawat pahinang piniprint mo ay makakarating ng mas malayo kaysa sa alinmang sermon. Tumimong ng malalim ang mga salitang iyon kay Moape. Napagtanto ko na kahit tahimik na tao tulad ko ay maahi pa ring magbahagi ng pag-asa, sabi niya. 9 na taon siyang nagtrabaho sa printing shop. Dahil sa sipag, siya'y na-promote bilang machinist, foreman, at kalaunan ay finance officer. Bawat hakbang ay tila marahang pagtulak ng Diyos pasulong. Noong 1978, tumigil ang mga makina. Isinara ng union ng planta at inatasan si Moape na humawak ng mga accounts sa Fulton College. Nag-empake ang pamilya ng kaunti nilang gamit at umakyat ng bundok, umaasang may maayos na bahay sa campus. Sa halip, nadatnan nila ang isang kubo na may tumutulo na bubong at nababakbak na mga dingding. Napaluha si Mere. Bumalik na lang tayo sa Suva, pakiusap niya. Inakbayan siya ni Moape. Hindi tayo narito para sa kaginhawaan, marahan niyang sabi. Narito tayo para sa Panginoon. Nilinis, pininturahan, at inayos mang mag-asawa ang kubo hanggang sa lumiwanag ang mga dingding. Di naglaan, naging tahanan nito ng mga bisitang leader. Ginawa ng Diyos na pinakamaganda ang dati naming pinakamasamang bahay, biro ni Mere na may halakhak. Mabilis lumipas ang mga taon. Lumalapit ang mga estudyante para humingi ng payo. Naglalaro ang mga bata sa ilalim ng mga punong mangga. At ang mga librong talaan ay laging balanse hanggang sa huling sentimo. Isang hapon, dumating ang isang dating estudyante mula Tahiti na kasuot ng maggarang Amerikana. Magtatayo ako ng negosyo, ikaw ang magpatakbo. 3 beses kong itataas ang sweldo mo at bibigyan kita ng kotse at bagong bahay. Nakakasilaw ang alok, ngunit hindi nag-atubili si Moape. Tumingala siya at matatag na nagsalita. Pinili ko ng maglingkod sa Diyos hanggang ako'y magretiro. Hindi kayang baguhin iyon ng pera. Nagbuntong hininga ang bisita, tinupi ang kanyang plano at umalis ng Fiji kinabukasan. Pinatibay ng mga sandaling iyon ang pananampalataya ni Moape. Bawat pagsubok ay lalo akong umasa sa Diyos. Ang bawat araw na panalangin ang naging sandalan niya. Maagang umaga sa tabi ng punong breadfruit, tanghali sa isang bakanting silid-aralan, at gabi kasama ang pamilya sa ilalim ng muliting lampirang gas. Sa wakas,
Matapos ang 52 years ng paglilingkod, isinara ni Mowape ang kaha ng kolehiyo sa huling pagkakataon at naglakad pa uwi habang palubog ang araw. Hindi na siya ang dating mabilis na kabataang nagkakarga ng papel sa suva, pero mas malawak ang kanyang ngiti. Sinalubong siya ni Mere sa pintuan, kasama ang mga anak at apo. Nagluto sila ng kamoteng kahoy, umawit ng mga himno, at nagbahagi ng mga kwento hanggang hating gabi. Ano ang aral na ipinapasa niya sa kabataan? Walang pag-aalinlangan ang kanyang sagot, sabay banggit ng talatang natutunan niya noong bata pa siya. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kawikaan, chapter 3, verses 5 to 6. Idinagdag pa niya ang kanyang simpleng hamon. Unahin ninyo ang Diyos tuwing umaga sa bawat pasiya. Maaaring magsimula kayo sa isang lumang kubo o maingay na printing shop, pero dadalhin kayo ng eksaktong lugar na nararapat para sa inyo. Lumulubog ang araw sara, pinipinturahan ng langit ng orange at ginto. Bukas, bago pa tumilaok ang unang tandang, babangon muli si Mowape. Handa, gaya ng dati, na maging ang unang pumasok sa trabaho sa Diyos na gumabay sa kanya ng buong buhay. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering noong unang quarter ng taong 2000 ay ginamit upang palawakin ng library ng Fulton Adventist College University. Maraming salamat sa inyong 13th Sabbath offering na yung quarter na susuportahan ng mga proyektong pangkalusugan ng mga bata sa Solomon Islands at Vanuatu.